Maglalakad ka papunta sa bukal sa 3 beses ngayong araw. Hayop ka! At kapag may kulang, kahit isang patak, sa kulungan ka ng baboy matutulog. Pakiusap. Duguan pa ang mga kamay ko mula kaninang umaga. Mabuti para matuto ka sa susunod. Sa isang baluktot na maliit na bahay sa gilid ng gubat, nakatira ang isang balo. At ang katahimikan sa pagitan ng 2 niyang anak ay mas malakas pa kaysa bagyo. Mama, hindi pa makintabang sahig. Nakikita ko pa rin ang itsura niya. Ang maganda kong Fanny, aking perlas, aking kayamanan. Huwag mong pagurin ang magaganda mong mata. Papa, kung nandito ka pa, mamahalin mo rin kaya ako? O wala talaga akong halaga? Rosa! Yung tapayan! Ngayon na! At huwag kang babalik hanggat hindi puno. 2 beses araw-araw, nilalakad ni Rose ang daang ito. Kilala ng kanyang mga paa ang bawat bato at kilala rin ng bawat bato ang kanyang mga luha. Sa wakas, narating niya ang bukal, isang lumang batong imbakan na kumikislap sa malinaw na tubig sa huling liwanag ng araw. Sandali lang ng malamig na tubig. Tapos, kailangan ko nang bumalik agad. Pakiusap, 3 araw na akong walang tubig. Parang nagsasara na ang lalamunan ko. Kapag tinulungan ko siya, mahuhuli ako. Kapag nahuli ako, papaluin ako. Pero, tignan mo ang labi niya. Mamamatay siya bago magtakip silim. Sandali po, Aling. Huhugasan ko muna ang tapayan. Mas malinaw ang tubig sa bahaging ito. Hinugasan niya ang tapayang luwad. Maingat na isinawsaw sa pinakamalinaw na bahagi ng bukal. Dahan-dahan po kayong uminom. Baka mapasama pa kayo. Bago makaalis si Rosa, may maliit na maya na nahulog mula sa langit at gumulong sa paanan niya. Baluktot ang pakpak. Tulong! Tulong! Yung lawin, paparating! Shhh! Hawak na kita, munting ibon. Dito ka muna, sa tabi ng puso ko. Pinunit niya ang bahagi ng kanyang punit na manggas at itinali sa sirang pakpak nito. Isang baluktot na puno ng mansanas sa tabi ng bukal ang umuga, halos mabali sa bigat ng bunga. Pitasin mo ako, Iha! Pitasin mo! Nabibigatan na ako. Hindi ko na kaya. Oo naman, mahal na puno. Sandali lang. Tinipon niya ang mga nalaglag na mansanas sa kanyang saya. Kinuha ang mabibigat sa mababang sanga at inayos ng maayos sa paanan ng puno. Tumayo ng tuwid ang matandang babae. Isa na siyang napakagandang diyosa. May koronang parang mga bituin at damit na kumikislap na pilak. Rosa, nakakita na ako ng 100 na batang dumaan sa bukal na ito. Nakita nila ang isang matanda at dumiretso lang. Ikaw, nakita mo ang isang taong nangangailangan 3 beses pa. Ikaw ay Isang regalo. Kung gayon, mula ngayon,
bawat salitang sasabihin mo ay magiging bulaklak o hiyas. Dahil ganyan na magsalita ang puso mo, hayaan mong marinig din ng mundo. Salamat. Mula sa kanyang labi, lumutang ang 2 rosas at isang sapiro na tumunog sa mga bato. Napasinghap si Rosa at may diamante pang nahulog. Ikaw na walang... Humihingi po ako ng tawad, Mama. Pakiusap, pasensya na po sa pagkahuli. Habang nagsasalita siya, 2 rosas, 2 perlas, 2 diamante ang nahulog sa sahig na kahoy. Anak ko? Mahal kong anak? Ano ito? Tinawag niya akong anak. Sa unang beses sa buong buhay ko. Ikinuwento ni Rosa ang lahat. Sa bawat pangungusap, Esmeralda, Lirio, Ruby, puting rosas ang tuloy-tuloy na lumalabas mula sa kanyang bibig na parang agos ng kayamanan. Pinulot ng ina ang mga ito ng sakim. Nagningning ang mga mata na parang pera. Si Fanny. Dapat makuha rin ito ni Fanny. Yayaman tayo. Magiging mga rina tayo. Fanny! Anak ko, halika. Gumising ka. Pupunta ka sa bukal. Sa bukal? Sa gubat? May mga insekto doon. Nababaliw ka ba, Mama? Tingnan mo ang dala ng kapatid mo. Mga diamante, perlas. Dahil lang naging magalang siya sa isang matandang babae. Isipin mo kung ano ang makukuha ng kagaya mong maganda. Sige, pero hindi ko gagamitin yung pangit na tapayang lowad. Itong dadalin ko, hindi ako hamak na tao. Umalis siya na nagdadabog. Sinisipa ang mga bato. Ito ang parehong daan. Parehong bukal. Parehong mga pagsubok ang naghihintay. Pero ibang-iba ang pusong naglalakad dito. Sa bukal, sa halip na isang mahirap na matanda, isang napakagandang prinsesa ang nakatayo. Ang diyosa na nagkukunwari. Pero ngayon, sinusubok sa pamamagitan ng karangyaan. Binibini, maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Excuse me? Nagdakad ako ng ganito kalayo para maging utusan mo? Sa tingin mo dinala ko ang pilak na basong ito para sa iyong bibig? Uminom ka gamit ang kamay mo, mahal na prinsesa. O sa lupa, wala akong pakailam. Ang kagandahan na walang asal, parang pininturahang bato lang. Ang parehong maliit na maya ay lumipad pababa. Magaling na ang pakpak, pero humihingi ng pagkain. Pakiusap, miss. Kahit isang butil lang, kahit kakarampot lang. Layas! Maruming ibon! Tudumihan mo ang tamit ko! Sinipa niya ang alikabok papunta sa Maya na napaingit at lumipad palayo. Tulungan mo ako, Iha. Nababali na ang mga sanga ko. Nagsasalitang puno! Nakakadiri! Puro kakaibang gubat na ito. E di mabali ka! Sana matumba ka sa lobo! Inalog niya ang puno para lang mang-asar at ang mga mansanas ay bumagsak sa paligid niya. Itinaas ng prinsesa ang kanyang perpektong kamay. Biglang nanahimik ang buong gubat. Pati ang hangin ay tila tumigil. 3 nilalang
ang humingi sa'yo ng kabutihan. 3 nilalang ang tinaboy mo. Kaya ganito na lang, Fanny. Hayaan mong tumugma ang mga salita mo sa puso mo. Mula ngayon, bawat lalabas sa bibig mo ay magiging ahas o palaka. Anong ginawa mo? Layuan mo ko, baliw ka! Isang malaking palaka ang nahulog mula sa bibig niya papunta sa sapatos. Isang ahas ang gumapang palabas at nawala sa damuhan. Napasigaw si Fanny at may isa pang palaka ang lumabas. Hindi! Tumakbo siya, umiiyak, humahagulgol, sumisigaw pa uwi, at nag-iiwan ng gumagalaw na bakas sa likod niya. Anak ko! Kayamanan ko! Ano ang ibinigay sa'yo? Perlas? Ruby? Sabihin mo! Mama! Tulong! Mula sa kanyang bibig, 2 itim na ahas at 2 malalaking palaka. Nahulog ang mga ito sa mesa. Ano ito? Anong ginawa mo? Hindi ko palaka alam. Ahas. Mama, tulungan mo ako. Palaka. Rosa. Si Rosa ang may gawa nito. Papatayin ko siya! Kinuha niya ang bakal na panggatong. Si Rosa na nagtatago sa may pintuan, napasigaw at tumakbo. Tumatakbo si Rosa. Hinahampas ng mga sanga ang mukha niya. Nadapa siya, nahulog sa ilalim ng malaking puno at napaupo habang umiiyak. May mga diamante at liryo na nahuhulog sa paligid niya na parang mga bituin. Wala na akong pupuntahan. Wala nang ina. Wala nang tahanan. Isang kubat na ayaw din sa akin. Isang napakagandang puting kabayo ang lumabas mula sa mga puno. Nakasakay dito ang prinsipe. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Bakit ka nandito at umiiyak mag-isa? Ang ina ko po ay pinalayas ako, mahal na prinsipe. Paano? Ikinwento niya ang lahat. Nakinig ang prinsipe. Mula sa pagkagulat hanggang sa pagiging mahabagin. At sa bawat malunayay na salitang sinasabi ni Rosa, unti-unti siyang nahulog sa pag-ibig. Ang kusong tulad ng sayo ay mas mahalaga kaysa sa anumang kaharian. Sumama ka sa akin. Magugustuhan ka ng aking ama. At ako, minamahal na kita. Biglang bumukas ang malalaking pinto. Tunog ng trompeta. Pumasok ang liwanag mula sa makukulay na bintana. Pumasok si Rosa, suot ang puting damit na seda, at inilalagay sa ulo niya ang korona. Habang sinasabi niya ang kanyang panata. Magmamahal ako, magbibigay ako, at magsasalita lamang ng kabutihan. Umulan ng ginto, mga rosas at mga diamante mula sa itaas. Napahanga ang buong korte sa gulat. Tumatawa ang mga bata habang pinupulot ang mga talulot. Nagniningning ang prinsipe. Naiiyak sa tuwa ang hari. Pakiusap. Tinapay. Kahit ano. Lumayo ka dito! Halimaw! Pati ang sarili niyang ina ay pinalayas niya.
nandidiri sa bunga ng sarili niyang kasakiman. At doon, sa isang sulok ng gubat na dati niyang kinutya, ipinikit ng mapagmataas na kapatid ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon at tinangay ng hangin ang isang pusong hindi kailanman natutong magbigay. At ngayon, mga tagapakinig, ano ang aral ng kwentong ito? Ipinapakita ng mga salita mo ang puso mo. Magsalita ka ng mabuti at parang nagtatanim ka ng rosas. Magsalita ka ng masama at parang nagpaparami ka ng palaka. Kung nagustuhan mo ang himalang ito, magpakita ka rin ng kabutihan ngayon. Pindutin ang like. Mag-comment kung sino sa magkapatid ang mas kahawig mo. Mag-subscribe at pindutin ang bell para sa bagong kwento dito sa Yay Kwento!